Anong ba? May akdang sumulat nito. 3 ang babae ng 3 taon, 1,000,000 lang ang nakuha para sa hiwalayan. Pinagsismisan pa na 1,000,000,000. Nagresulta sa babae na muntik nang magpakamatay. Kung ako ang bida, sisiguruhin kong mapapatay ko ang lalaking bida. ₱1,000,000 ito. Tanggapin mo. Mula ngayon, tapos na tayo. 1,000,000? Mahal na hiwalayan? Hindi naman. Nanghina lang ako sa may akda, biglang lumipat ako sa malungkot na bida ng kabaduyan. Siya ang lalaking bida si Rafael Gomez, panggulo ng Gomez Holdings. Parang hindi naman siya gwapo. Hey, Maricel! Narinig mo bang sinabi ko? Turuan kita. Matuto ka magpasalamat. Ang kasakiman ay makakasira sa'yo. Kaya ang 1,000,000 ang sinasabi mong mahal na hiwalayan? Siyempre! Itong kabayaran ko sa iyo. Tsaka pa, huwag mong subukan ako. Yung pagkuha mo ng media, tapos na tayo. Maricel, ang iyong laro ay sinisira ang huling pasensya ko. Maliwanag na nagkakamali ka, Boss Gomez. Hindi ako tumatanggap ng chike. Transfer lang. Tsaka pa, pag nag-transfer ka, Boss Gomez, lagyan mo ng paliwanag na bukas loob na regalo. Huwag magalit. Ang mga kalokohan niya para lang pansinin ako. Huwag mahilo sa kanya. 1,000,000! Mayaman na ako! Sa susunod, siguradong ibabalik niya ang perang ito at hihingi ng tawad. Katawa-tawa. Nakuha mo na ang pera. Sumunod ka sa patakaran. Huwag mo na akong kausapin. Sana, hindi ka magsisi sa ginawa mo ngayon si Boss Gomez. Alalahanin mo din, kung sino man ang unang kausap, ay hayop na tao at mamatay ng malagim. Naalala mo ba, Boss Gomez? Kung naalala, umalis ka na. Naalala ko ng maayos. Huwag mag-alala, hindi ako magsisi. Sana hindi ka na magsayang ng oras sa akin. Sana makahanap ka ng mabuting nobyo. Sana maging maayos ang lahat. Wala na. Ng 3 segundo, siguradong hihingi siya ng balikan. 3, 2, 1. Tama ka. Walang hiya! Umalis ka na! Maricel Santos! Ano ngayon? Huwag kang magsisi! Ang magsisi tarantado. Huwag ninyo subukan syaktan ako. Papatayin ko kayo! Hindi. Ang unang gawin ay itago ang ebidensya. Isa, 2, 3. Mayaman pala si Maricel. Mayaman at maganda. Bakit siya nagpakatanga at nagmahal kay Rafael na playboy? Nung binabasa ko ang nobela, nagalit ako kay Rafael. Ngayon, may pagkakataon na para pagbayarin siya. Ngunit si Rafael bilang bida ng nobela, may kapangyarihan. Hindi madaling labanan siya. Sana may matibay na pwedeng pag-asahe. Miguel Reyes? Siya pala ang pinakamalaking boss, Miguel Reyes. Hindi lang siya ang boss ni Maricel, kundi mortal na kaaway ni Rafael. Lalo na sa nobela, para makaiwas sa pamilya, kumuha lang siya ng random na tao para ikasal. Wala nang mas perpektong pag-asahe kaysa sa kanya. Boss Reyes, pakasal tayo? Boss Reyes, may blind date po kayo. Sabi niya, kung hindi pa kayo magpakasal, huwag na daw kayo magpakilala. Noted. Boss Reyes, kasal tayo?
Boss Reyes, girlfriend po ni Rafael ito. Maraming negative news sa kanya. Walang mabuting balak siya dito. Kung gusto mong gamitin ako para makiganti kay Rafael, mali ang pinuntahan mo. Ngunit sa alam ko, bilang pinakamalaking kalaban ni Rafael, gusto mo rin siyang labanan, hindi ba? Ako na ang gagawa nito. Basta kapag hinaharas ako ng Gomez, protektahan mo lang ako. Tsaka, Boss Reyes, siguro kailangan mo na ng mapapangasawa, di ba? Madanda ako, mababang uri, hindi kita hahabulin. Mas mahalaga, bilang magaling na empleyado, makakatulong ako magkaroon ng malaking kita. Magaling ka, Miss Santos. Over naman po, Boss Reyes. So, ang aking alok, ano sa tingin mo? May isang oras lang ako. Miss Santos, kumuha na tayo ng lisensya. Si! Boss Reyes! Sabihin tayo mama, may gusto na ako. Huwag na siya magdrama. Tres, dos, uno, click! Rafael, abangan mo. Ipaparamdam ko sa'yo ang isang malaking sorpresa. Bigay mo number mo, bigay mo address mo, papakausapin ko maglipat. Maklip ha? May asawa ka na, dapat magkasama tayo. Sabi sa libro, si Miguel walang interes sa babae. Okay lang kahit magkasama. Sige, ngunit pwede akong maglipat mag-isa. Hindi mo na kailangan tulungan ako. Ang tungkol sa pagpapakasal natin, sana ay itago muna natin. Tsaka si Miss Santos, may maraming problema pa. Alam ko yan. Ngunit, asawa mo na ako legally. Protektahan mo ako. Depende sa performance. Tutulungan ba niya ako? Sabi sa libro, si Miguel ay proteksyonista. Siguro tutulungan niya ako. Miss, may naghihintay pa sa likod. Dapat dito na... Nandito ba si Boss Reyes? Ang bahay ng CEO. Malaki talaga. Parang medyo malamig lang. Mag-shopping muna ako. Hello? Padala mo ako ng gamit. Oras na para matrabaho. Sayang lang ang lahat. Breaking news! Ang sikat na artista na si Maricel Santos inyulat na na-break na sila ni Rafael Gomez. Abangan ang detalye. Hindi pa natin alam kung sino ang may kasalanan. Abangan ang susunod na kabanata. Ano ba yan? Siya pala yung walang hiya. Ang alagad na babae. Alam kong ayaw mo sa akin, walang problema. Di kayang itulak ng langaw ang ginto. Nang agaw ng nobyo? May mukha pang mapakawa? Kung ako sa'yo, mas mabuting mamatay na lang. Walang kwenta ang buhay. Wala kang nagbibigay ng komento. Malapit nang umuwi ang tunay na may-ari. Kung may utak ka, umalis ka na. Ano ngayon? Gusto ko talagang gulo-gulo. Maisel, ano nangyari sa'yo? Napasok ba ng multo? Wala naman. Bakit ka nag-post ng ganyan? Relax lang, kuya. Sino bang hindi nagwawala sa trabaho? Gusto mo kalmado ako? May dagdag bayad yan. Okay. Nasa set ako ngayon. Di na tayo mag-usap. Sabi mo, nag-away ba kayo ni Rafael? At nag-break na naman? Hindi ito tampuhan. Tunay na kami nag-break. Nung nagtampo ako dati, nag-post ba ako? Tunay ba to? Tunay na tunay. Yay! Kung totoo, masaya ako para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi kayo bagay ni Rafael. Sa social media, ingat ka sa sinasabi. Kung magdulot ka ng gulo para sa kumpanya, walang maglilinis ng gulo natin. Relax lang, kuya. Ingat ako sa sinasabi. Di ako maglulunsad ng gulo. Joke lang. Hello? Anong tinitingnan mo? Ganito talaga dapat ang tahanan. May mukha pang sabihing tunay na pag-ibig. May advantage talaga ang maganda. Magpahinga lang ang kumita na. Gaano kakahirap? Handa kang maging kapalit? Dahil malaki ang binayad? At least 1 bilyon? Baka hindi pa.
Tulad ng sinulat sa libro, may nagsisimula na magbash sa akin. Rafael, tingnan natin kung ikaw ay tulad na hindi nagsasalita. Boss Gomez. Ano po ang gagawin natin dito? Artista si Maricel Santos bilang stand-in. Si Maricel talaga to. Para lang mapansin ni Boss Gomez. Hindi si Boss Gomez, pero sila ni Boss ay hiwalay na. Ang babaeng to, mapaglin lang talaga. Hindi siya to. Hindi niya ipapahamak ang sarili. So, anong gagawin natin? Kuya Jerome, so tingin ko si Boss Gomez at Miss Santos ay wala ng relasyon. Walang kailangan. Tsaka, kung malaman ni Miss Lim, baka magalit siya. Si Miss Santos nasa tabi mo, matagal. Okay na. Walang sagutin. Boss Gomez, kung walang sagot, baka si Miss Santos ay mapahamak. Kuya Jerome si Miss Lim, ang gusto ni Boss, dapat isipin ang nararamdaman niya tungkol kay Miss Santos. Sinadya niya yan. Tama si Assistant Enrique. Kung hindi niya pinapakopya ang media at pilitin akong bigyan siya ng status, hindi magiging ganoon ang sitwasyon. Ay, si Miss Santos ay mabait na babae. Sana si Boss Gomez hindi magsisi. Tulad ng sinulat, si Rafael matagal na ang lumipas. Wala pa ring sagot. Deserve niyang tawaging playboy. Huwag mo akong sisihin pag ginawa ko to. Nagaksaya ng pampublikong espasyo para sagutin ito. Maricel, kung magsorry ka ng maayos, papatulan kitang patawarin. Boss Gomez. Boss Gomez. Ano yan? Si Maricel ba yan? Nandito ba siya para magsorry? Hayaan muna natin siya. Hindi po. Nag-post siya sa Twitter. Nag-sorry siya sa Twitter? Sa social media, nag-post siya ng ebidensya! Ano? Si Maricel ang siraan kayo. Kung magpatuloy ito, baka maapektuhan ang kumpanya. Nag-aksaya ako ng public space para sagutin ito. Dito, gusto ko ring humingi ng tawad sa aking mga fans. Minahal ko ang isang tao, ngunit sobra kunot pakatanga. Hanggang sa nawala ako sa sarili. Hindi ako humingi ng malaking halaga. Nang maghiwalay kami, binigyan niya ako ng 1M. Hindi ko naman hiningi. Sa panahon ng relasyon, hindi ako humingi ng mahal na gamit. Kundi ako mismo nagbigay ng lahat sa relasyon. Ngunit hindi ako naniniwala na sukatan ng pag-ibig ang pera. Ngunit may iba na hindi ito pinaniniwalaan. Si Maricel ang gumastos ng 2M, binigyan lang siya ng 1M. Ang 1M daw ay ang hinining halaga. Siya ba ang pinakakuripot na CEO? Si Marisol, ako. Siya talaga ang pinaka-loyal. Boss Gomez, sa palagay ko, masyado kang mabait kay Maricel. Kaya siya lumalakas ang loob. Sa pagkakataong ito, hindi natin pwedeng hayaan lang ito. Sapat na. Asikasuhin mo na. Poe. Pwede nang gawin ng mga trolls ng pag-asa si Maricel. Huwag kayong mag-alala. Walang makakatakas. Photoshop lang pala. Ang arte ng babaeng to? Totoo yan. Walang duda, hindi siya pinansin. Kaya galit na galit. Si Boss Gomez, paano magiging kuripot? Ang babaeng to, pinaka-plastic sa showbiz. Bumili pa siya ng bashers. Walang hiya. Gago. Maricel, nabaliw ka na ba? Hindi ba sinabi ko huwag kang manggulo? Sino ang tagapagmitas? Nandito ka na. Uminom ka, mahal. May lason. Paano naman? Joke lang yan. Walang dahilan. May balak na masama. Sabi mo na, ano ang problema? Ang talino mo talaga. Naunawaan mo agad. Actually, walang malaking problema. Si Rafael kasi, bumili siya ng bashers para siraan ako. Hindi ko siya kayang labanan. Hindi mo naman iiwan ang iyong magaling na empleyado at asawa, di ba?
Linisin mo sarili mong gulo. Uy, kasal tayo. May marriage contract tayo. Huwag ka mapanyero. Siya ka, ang asawa ko ay napakatalino, matapang. Hindi naman niya hahayaan ng masama. Totoo ba? Siyempre naman. Sabi mo na, anong may tutulong ko? Si Rafael mismo ang nag-bash sa akin. Kailangan ko ng mas malakas at mas matalino sa kanya para mapahiya siya. Halimbawa, ang asawa ko, ikaw... Miss Santos, huwag mong kalimutan. Secret pa ang ating kasal. Alam ko, hindi naman kita kailangan lumaban. Ganito. Pwede bang ipa-retweet ng kumpanya ang aking tweet para suportahan ako? Tati naman. Tutulungan mo ba ako? Ganito pala siya. Kaya pala sa libro, nag-iisa siya hanggang matanda. Wala lang. Gagawin ko na lang. Kasabihan ko na nga, handa pang maging double si Maricel. Para lang sa pera. Ay, wala na sila. Paano lang 1,000,000? Puro pa sinungalingan pala. Toto. Para lang sa pera. Ayaw pang aminin. Walang hiya. Para sa pera. Sinira ang relasyon. Umalis na siya sa showbiz. Gamitin ang Twitter ng kumpanya at i-retweet ang latest post ni Maricel. Ang artista ng kumpanya, hindi dapat apihin ng iba. Noted. Pati na imbestigahan ng trolls. Isang pa ang kaso, walang palampasin. Opo. Patay na ako. Wala na akong pag-asa. Anong gagawin ko? Totoong lahat ng sinabi ni Miss Santos. Kung may magkakalak pa ng sismis, maghahabla ang Starlight Entertainment. Worth it na niyakap ko siya. Worth it talaga ang pagyakap sa kanya. Grabe, anong koneksyon ni Maricel? Pinagtanggol pa siya ng head office. Kaya totoo, lahat ng sinabi ni Maricel? Sa panuman ng relasyon, si Boss Gomez ang humingi ng mamahaling regalo. Ang post ni Selly dati, sayang lang lahat, ganito pala ibig sabihin. Yakap kay Selly, naawa ako sa kanya. Selly, lahat naman siguro may pinagpalitang ex. Mas mabuti na naghiwalay. Mas maganda ang iyong kinabukasan. Yung playboy na sugar baby, mamatay ka sana. Wow! Alam ko namang tutulungan mo ako. Ay, sobra lang akong tuwang-tuwa. Paano mo ako babayaran, Miss Santiago? Treat kita sa labas. Parang kulang ako sa kain. Gusto mo ano? Nakalimutan mo ba, ang gabi na ito ay aming unang gabi. Di ba si Miguel ay hindi mahilig sa babae? Uy, Boss Reyes. Nung kinasal tayo, walang sinabi na kasama ito. May dagdag bayad ito. Hindi na tatawag ng mahal? Hindi na. Mahal, alam ko hindi mo kailangan. Pero gusto kitang imbitahan. Gusto mong kumain tayo? Sure. Wait lang, mapapalit ako. Maris! Boss Gomez, ang isyu na ito kailangan ayusin agad. Kung hindi, magiging malala ang resulta. Hello, Boss Gomez? Sino ngayon ang hayop at walang awa? Kung sino man ang unang makipag-ugnayan, siya ang hayop at walang awa. Patawad. Bibigyan kita ng 200 milyon.
Sana, burahin mo ang post na yon. Boss Gomez, nung binayaran mo ang trending, para siraan ako, hindi ka ganito. Ngayon, ikaw din ang lumapit. Bakit mo sinampal ang sarili mo? Hindi ako ang nagpakalat ng chismis na yan! Bakit hindi ikaw? Maliban sa'yo, sino pa ang makakaalam? Ikaw din ang nagbayad sa mga reporter? Kung gusto mong hiwalayan, huwag mong gawin ang mga kababuyan na to. Sabi ko, hindi ako! Hindi ikaw. May pakialam ba? Ang dating ako na misunderstood mo na maraming beses. Ang sakit at paghihirap na ito. Sapat na. Huwag ka na magpaliwanag. Na yung hiwalay na tayo, kung ipipilit mo pa, magiging masuka lang ako. Sa harap talaga pagsampal sa Playboy. Gutom ka na? Halika. Hula mo ako. Tin! Bakit bumalik ka? Bakit hindi mo ako sinabihan? Nang bumalik ako para magbigay ng sorpresa. Sa pagbabalik ko, hindi na ako aalis pa. Hindi na ako mawawala sa'yo. Okay. Hindi mo ako yayain kumain? Siga, tara! Rafa, ang lasa ng restaurant na to pareho pa rin dati. Masaya lang ako na gusto mo. Pupunta ako sa CR. Kay Maricel Santos ka, di ba? May pagkakahawi ka talaga sa akin. Kaya pala pinapansin ka ni Rafa. Buti na lang, konti lang. Baka masira ang ganda ko. Ikaw! Kahit 3 taon kayong magkasama, hindi ka niya magugustuhan. Pinapalitan mo lang ako. Miss Santos, umalis ka na kay Rafa. Huwag ka na magpahiya. Ikaw lang mapapahiya. Totoo ba? Parang sa tingin ko, si Rafael ang nahihiya ngayon. Check mo sa internet. Marami nang nagagalit sa kanya. Masaya, tingnan. Dahil sa galit, nagsisinungaling ka para pansinin ka ni Rafa. Miss Ling, kung may oras ka, alagaan mo si Rafael. Huwag niya akong abalahin. Ang lalaking ganyan, bagay na bagay sa'yo. Paano nga uli, putang babae? Para sa aso. Kayo kasi, huwag na kayong mang-api ng iba. Ikaw! Maricel, lumaban ka sa akin. Gugutumin kita. Kayo dalawa, bugbugin niyo siya. Miss Win, kung gusto mong subukan ako, lumaban ka lang. Handa ako. Maricel, bakit ka dito? Bakit ka nandito? Totong ang bobo ka. Siyempre, kumain sa restaurant. Ang bobo ng tanong mo. Gets ko na. Nagsisisi ka ngayon na hindi mo pinayag ang burahin ng post, kaya sinadya mong dumating dito para pansinin ako. Ano naging bida ang ganyan? Sige na, dahil naging kasama mo ako sa loob ng panahon, kung burahin mo ang post, papalangalan kitang patawarin, ibibigay ko na rin ang 200 milyon. Patawarin? Sobrang magnanimous mo, Boss Gomez. Naiiyak ako. Maricel, kahit na sa loob ng mga taon na ito, ginawa kang kapalit. Na yung hiwalay na, nagagalit ka, nauunawaan namin. Kahit ang magkakilala, bakit kailangan mag-away? Miss Lim, close ba tayo? Tawagin mo akong Miss Santos. Maricel, alam kong kalik ka. Hindi ka pa nakaka-move on. Pero walang kinalaman si Tin. Sige, pagalitan mo ako, huwag mo siyang saktan. Rafa, sobrang bait mo. Minsan, naisip pa rin tita, pag nakikita ko ang basurahan. Ikaw!
Miss Santos, hindi madali kumita. Para sa'yo, malaki ng 200 milyon. Kunin mo ang pera at maghiwalay kayo ng maayos. Para sa'yo, malaki ba? Para sa akin, hindi naman. Magkano po gusto mo? Maricel, sumuko ba na lang? Huwag kang gahaman. Kung magsisika at lumuhod, hindi kita mapapatawad. Di pa natin alam. Sa araw na yon, huwag kang lumuhod. Maricel! Rafa, huwag kang magalit. May sama ng loob si Miss Santos. Normal lang yan. Mapapakalma din siya. Ang balita, mabilis lumipas. Di magtatagal, mawawala na. Nandito lang ako. Magiging kasama mo ako. Tin, ikaw lang ang totoo. Wow, tapos na ba? Sila. Magkahalikan. Nakakaiyak. Maricel! Miguel. Bumaba na si Boss Gomez sa suntukin ng babae. Anong pakialam mo? Pakialam? Ni Miss Santos ay hindi pakialam ng sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Si Maricel ay may relasyon kay Miguel? Maricel, mabilis mo namang nakahanap ng kapalit. Gusto mong malaman? Ipaliwanag mo sa akin ngayon, bakit ka malapit sa aking kaaway? Gusto mong malaman? Wala kang pakialam. Suntukin mo ang aking tao sa harap ko? Okay, Maricel. Huwag kang magsisi. Aris na tayo. Antay mo ako! Tin, ayos ka lang? Rafa, bakit hindi mo ako inintay bago umalis? Hindi mo pa ba makalimutan si Maricel? Nakita mo si Maricel kumain kay Boss Reyes? Nagsiselos ka. Hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko sa 3 taon na wala ako, si Maricel ang kasama mo. Kung gusto mo siya, hanapin mo siya. Tin, huwag ka na magalit. Ang itsura mo, paano tayo alis? Ako ang samahan mong magpahid ng gamot. Hari ka. Ang gwapo mo kanina. Stop flattering. Toto naman. Toto, gwapo. Parang okay din siya maging asawa. Si Kuya yan, di ba? Hello, Kuya. Parang nakita kita kanina. Ikaw ba yun kasama yung isang babae? Saan ka? Ikaw nga. Sino yung babae? May girlfriend ka na? Parang ganon. May magkakagusto sa'yo? Baka lalaki siya na ng babae. Let's go. Hey, Kuya! Hello! Bakit binaba? Oh, Sel! Anong ginawa mo? Si Boss Reyes mismo nagbigay ng projects. Parang ayaw din ni Boss Reyes sa siraulo na si Rafael. Nakita niya akong bugbugin siya. Siguro masaya siya. Toto? Anyway, maganda para sa atin. Ako kasi, nag-aalala na pag binugbog mo si Rafael, papatayin ka ng pamilya Gomez. Okay na, may suporta na ang kumpanya. Ang pamilya Gomez, hindi na mag-overdue. Ako, ngayon ay cash cow na ng kumpanya. Protektado ako ni Boss Reyes. Okay. Sa akin ngayon, may 5 endorsements, 3 live selling, at isang script. Napanood ko na. Maganda. Hindi bida, pero second lead. Maraming eksena. Tanggapin lahat. Ang yaman na ito sa wakas, akin na. Boss Gomez, nahanap ko na. Si Enrique ang naglabas ng lokasyon nyo. Siya rin bumili ng trending para sidaan. Walang kinalaman si Miss Santos. Ano ang motibo niya sa ginawa? Boss Gomez, tingnan niyo po ang mga larawan. Sa tingin ko, gusto ni Enrique si Miss Lim. Kaya siya gumawa ng mga ito. Ang tanga naman ni Enrique. Panagutin siya. Ipabayan niyang pinsala. Isang pa ang kaso. Opo. Magandang araw. Ang kinatawagan nyo ay hindi maabot ngayon. Bakit hindi mo kontak? Baka si Miss Santos blocked kayo.
Mali ako kay Maricel ngayon. Ikaw na kausapin siya. Bigyan ng 300 million. Palasin niya ang post. Paano kung ayaw niyang tanggapin? Ikaw na bahala. Kung hindi mo magawa ito, huwag ka na sumama sa akin. Opo, ipapanggap ko siyang tanggapin. Hello? Miss Santos, salamat po na sinagot niyo ang tawag ko. Jerome, may kailangan ka pa ba? Si Rafael ba ang naguto sa'yo? Miss Santos, sabi ni Boss Gomez, tatanggapin niyo ang 300 million bilang kompensasyon. Bukod pa rito, sana burahin niyo ang post. Kung hindi ko gawin? Di baka mawalan ako ng trabaho. Sige, pagala mo na ang pera. Pati na, sabihin kay Rafael, walang connection na kami mula ngayon. Kung magkita kami sa daan, sabihin niyang hindi ako kilala. Opo, ipapasa ko po. Maraming salamat po, Miss Santos. Walang anuman. Sel, tatanggapin mo talaga ang 300 million? Wala kang takot kay Rafael? Gamitin ang resibo at ipagbintang ka. Hindi naman siguro. Sel, hindi ba nag-activate na naman ng iyong pag-ibig? Hindi naman. At hindi ko talaga tatanggapin ng pera. Ha? Meron kayong Liwanag Foundation, di ba? Meron kayong proyekto para sa mga batang mahihirap. Ilagay yung pera sa pangalan ni Rafael sa foundation. Wow! Magaling na ideya! Walang masasabing masama, walang pagkakataon si Rafael na mag-avenge at kinabahan siya. Kung malaman ni Rafael ito, sisigaw siya sa galit. Ngunit, 300 million ito. Sigurado ka na? Sigurado ka na? Ang pera ay maganda. Gusto ko rin. Ngunit, mas gusto ko ang perang kinita ko mismo. Sige, gawin natin. Ikukunta ko na ang foundation. Boss Reyes, na-donate si Boss Gomez ng 300 million. Ngunit ang account na nagpadala ay si Miss Santos. Alam ko na. Papatawagin ko si Boss Gomez. Boss Gomez, sa ngalan ng Liwanag Foundation, salamat sa donasyon. Ako'y titiyak ng perang ito ay gagamitin sa proyekto mong tinukoy. Ano sinasabi mo? Nag-donate si Boss Gomez ng 300 million. Nakalimutan mo na agad. 300 million? Maricel Santos. Boss Gomez, salamat sa iyong pagkabukas palagi. Pagpapaalam na po ako. Ingat po. Si Boss Reyes talaga. Ang mga bagay na ikasasama ng loob ni Rafael, gustong-gusto niyang gawin. Gusto ba ni Maricel na maghiwalay na talaga? Maricel Santos, paano ka nagawa? Boss Gomez! Boss Gomez! Boss Gomez, ginagawa niyo! Ako po, Boss Gomez. Pasensya na po, nagkamali ako. Hindi ko akalain na magiging ganito. Hindi ko sinasadya. Patawad. Boss Gomez, ginawa ko ito para sa ikabuti niyo ni Miss Lim. Ang mahal mo si Miss Lim, di ba? Si Maricel ay humahabol sa iyo. Mapipinsala ang relasyon niyo ni Miss Lim. Ginawa ko ito para sa ikabuti niyo. Para sa akin, ang kababahan mo ay ikinadiri ko. Tawagan si Maricel. Sabihin ang totoo. Ho. Hello, Jerome? May kailangan ka pa ba? Miss Santos, ang pagbayad sa media para i-report ka at pagbayad sa trending para siraan ka. Si Enrique ang gumawa. Hindi alam ni Boss Gomez. Nagsampa na ng kaso si Boss Gomez kay Enrique. Nandito mo yan si Enrique. Ilabag niya na lahat. Gusto niyang humingi ng tawad. Miss Santos, ako ang gumawa ng lahat. Walang kinalaman si Boss Gomez. Pasensya na, napahamak kita. Patawarin niyo po ako. Pinatatakpan mo si Rafael. Hindi po, Miss Santos. Ako po ang gumawa ng lahat. Ako ang nag-leak ng schedule ni Boss Gomez. Ako ang bumili ng trending para siraan kayo. Ang mga ito, walang kinalaman si Boss Gomez. Kaya ngayon, nagsampa ng kaso si Rafael, di ba? Wala ka na sa trabaho mong mataas ang sahod at kailangan pang magbayad ng malaking danos. Opo, Miss Santos.
Kung hindi niyo po ako mapatawad, ang buhay ko ay masisira na. Miss Santos, pakiusap po. Ha? Ang kawawa naman. Kaya naman... Salamat po. Maraming salamat po, Miss Santos. Sino nagsabing papatawarin kita? Enrique, bat ka! Deserve mo yan! Walang hiya kang tao! Anong karapatan mo humingi ng tawad? Kayong dalawa ni amo mo, parehong walang hiya. Baday na baday kayo. Chief Assistant Jerome, block ko na yung number. Wala na akong pakialam sa buhay. Sarap! Idagdag pa ang mga kaso. Huwag nang palabasin. Opo. Rafa, naganda ako ng gamot. Masama ang tiyan mo. Kung masakit, inumin mo to. Hello? Kuya Roberto, palayasin mo si Janine. Gusto ko magpalit ng assistant. Ay, si Janine? Siya yung katulong ni Rafael na ipinakilala ni Enrique. Sinabi ko na sa'yo dati, siya ay hindi mabuting tao. Ang pag-assistant sa'yo ay para lang mangalap ng impormasyon at lokohin ka. Sa wakas ay papalitan mo na. Narinig ko na naghahanap ng trabaho ang kapatid mo. Gusto niyo maging assistant ko? 10K isang buwan. May SSS at PhilHealth. Paano? Rosie? Ay, ang kapatid ko, medyo mababa ang kanyang grado. Tsaka medyo mahiyain siya. Ang laki ng sahod na binibigay mo. Natatakot ako na hindi niya kayang gawin. Ituro mo lang. Ang assistant naman ay puro gawaing bahay. Okay na yan. Sige, buwan na bukas ka na mag-shooting. Isang araw lang ako makakasama. Sa oras na yon, si Rosie na ang kasama mo. Okay. Si Janine ay nagbakasyon. Hindi niya sinasagot ang mensahe. Sasabihin ko na lang pagbalik niya. Okay. Sel, simula nang hiwalayan mo si Rafael, sa tingin ko, parang mas naging matalino ka. Ituturing ko na lang na papuri. Hazel, siyang kapatid kong si Rosie. Si Rosita Flores, Magandang araw, kapatid Ate ni Sel. Roberto. Ako po si Rosita Flores. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahiya. Gagawin ko po ang lahat. Salamat po, Ate Sel. Okay. May importante akong ipapagawa. Sundin mo lang. Kung ayaw ni Kuya akong bigyan ng ice cream, ikaw ang bumili. Tapos, tayo lang ang kakain. Hey, narinig ko yan. Huwag niyong isipin yan. Rosie, huwag kang makinig sa kanya. Kailangan niya mag-diet. Masaya siya kumain, pero pag mag-diet, iyak ng iyak. Siyempre, susunod ako kay Ate Sel. Sa iba pang bagay, Kuya, ikaw na ang bahala. Hey, batang to, wala pang trabaho, nag-aaway na. Mag-ingat ka, tanggalin kita. Hey, siya ang aking assistant. Sino ang may lakas na loob? Sige. Maganda na kayo. Pupunta na tayo sa set. Sige, tara. Okay. Ipaprint mo itong mga script. Janine, mag-isa. Dito assistant Maricel lang. Araw pa ba pumasok sa set? Okay. Hey, baguhan. Gutom ako. Bumili ka ng pagkain. Humihingi ng sakit. Wala akong pakialam. Bumili ka ng pagkain para sa akin? Maricel, hi na ako, sabihin ko sa'yo. Sa Thailand ako pumunta, ang boring doon. Mainit na mainit. Di ba? Kada akong pumunta dito pag uwi. Professional, di ba? Talaga? Magbakasyon sa araw ng trabaho. May mukha pang magpanggap na professional. Oy, hindi mo narinig ako. Bakit hindi ka pa pumupunta? Highlanda naging may karapatan magutos? Maricel, anong sinasabi mo? Ikaw ay tinanggal, mag-ayos ng gamit at umalis ka. Anong problema mo? Sinabi ko na, tinanggal ka na. Pati na ang bag na yan, akin yan, di ba? Bigyan kita 3 araw para ibalik lahat ng ninakaw mo sa akin. Hindi, bayaran mo na lang. Marumi na ang gamit mo. Hindi ko na gagamitin. Kung hindi mo mabayaran sa 3 araw, ipatakulong kita. Maricel! Alam mo ba sinasabi mo? Kailan ko ninakaw ang gamit mo? Hindi ba lahat ng ito ibinigay mo sa akin?
Maricel, nagaway ba kayo ni Boss Gomez? Ay naku, ang sweet nyo. Mag-away ngayon, magbate bukas. Supladoy mo si Boss Gomez, walang problema na. Sa tingin mo magaling ka? Hindi mo maintindihan? Sinabi ko na, tinanggal ka na, umalis ka na, huwag ka mamalik dito! Maricel, magsisi ka. Magmakaawa ka man, hindi ako babalik. Maricel Santos, abangan mo lang! Kapag nakausap ko si Assistant Enrique, papaihingi ako ng paumanhin at dagdag sahod at ikaw mismo ang magmakaawa sa akin! Ang tawag mong numero ay hindi mahabol. Bakit hindi mag-contact? Hello? Si Assistant Enrique? Bakit hindi ma-contact? Ate, hindi mo ba tiningnan ng balita? Nagsinungaling si Assistant Enrique kay Miss Santos, kaya naghiwalay sina Boss Gomez at Miss Santos. Pinakulong din ni Boss Gomez si Assistant Enrique. Ate Sel, nag-away kayo. Paano kung sirain niya kayo online? Huwag kang mag-alala. May mag-aayos nito para sa akin. Ngunit siya... Maricel. Bakit siya bumalik? Marahil alam na wala na siyang protector. Anong gusto mo? Maricel, ako ang may kasalanan. Hindi dapat ako umalis para magbakasyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ng maayos ang aking trabaho. Maricel, nagiwalay kayo ni Boss Gomez. Pero siya ay siya, ako ay ako. Ang pagkakaibigan natin nandyan pa, di ba? Pagkakaibigan? Anong pagkakaibigan? Ang kinukuha ang pera ko pero walang ginagawa? O ang nagnanakaw ng gamit ko? Aayusin ko ang listahan. Kung hindi mo babayaran sa 3 araw, hintayin mo ang supina. Maricel, seryoso ka? Maricel, seryoso ka? Opo. May sakit ka ba? Yung mga yan, libre naman. Marami siyang regalo ng mga brand. Libre man, kay Ate Sel yan. Regalo ng brand dahil nag-endorse si Ate Sel sa kanilang produkto. Kinita yan ni Ate Sel. Bakit mo kinuha? Sino ka ba? Kausap ko si Maricel. Bakit ka sumasagot? Siya ang aking assistant. Tama siya, kawatan ka. Binigyan ka na namin ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi nagpahalaga. Abangan mo na lang ang supina. Let's go. Maricel, wala kang awa. Huwag kang magalit. Hello? May balita ako kay Maricel Santos? Huwag mo na alamin. Bibigyan kita ng 200k. Ilabas mo lang to. 300k. Deal! Boss Reyes, may problema. May balita galing sa dyaryo. May magbabayad ng 300k para i-expose ang sismis kay Miss Santos. Sino ang may gawa? Sabi ng dyaryo, dating assistant ni Miss Santos, si Janine Bautista. Sabihin sa dyaryo, kung gusto pa niya magtrabaho, palitan ng issue ni Maricel ng kay Janine. Bumili ng trending sa Weibo. Gusto kong sirain ang pangalan niya. Opo. Kakaiba. Dapat sedyo ng gabi, di ba? Bakit walang nangyayari? Mark, bakit ka nandito? Walang hiya! 5 beses ka na pa-abort! Gusto mong manloko ng 500k? Mark, anong sinasabi mo? Tingnan mo! Ate Sel, tingnan mo! May problema si Janine! Ano mangyari? Si dati kabit, lahat beses na pa-abort. Nilantad lahat. Binabas siya ngayon. Deserve niya. Dapat ko bang i-post sa Twitter para ipagdiwang? Mag-ingat ka, huwag mag-away. Kung maapektuhan ang trabaho mo, lahat ay mawawala. Okay, alam ko na. Post ko na lang pagkatapos. Si Dire Paolo. Kuya Roberto, ilang taon si Direk Paolo? Baka kasi mukha lang bata? 19. 19? Freshman lang na, diba? Hindi, graduate na siya. At may double degree pa. Hey, huwag mo kasi isipin na bata lang siya. Batang henyo. Ngunit sa hinaharap, makakabuo ba siya ng magandang pelikula na hindi pa natin alam?
Yun ay depende sa pelikulang ito. Hey, narinig ko itong unang pelikula niya. Kung hindi ito magtagumpay, uwi na siya at ipapatuloy ang negosyo ng pamilya. Envious much. Dire Paulo, pasensya na po. Ma'am Santos, hello! Pasensya na po! Tulungan tayo! Matuto tayo! Oras na para kumain. Treat ko kayo. Sige. Salamat, Dire. Boss Reyes, oras na para kumain. Kumain muna tayo bago bumalik. Malapit pa tayo sa location ng shoot ni Maricel. Opo, Boss Reyes. Tingnan natin ang shoot. Kumain na rin tayo. Huh? Ano ha? Milis. Opo. Sarap. Simula nang pumasok ako sa libro, ang pagkain ng merienda ay naging luho na... May ganyan ba sa aming set? Janine, bakit ka dito? Maricel, ikaw ang may gawa nito. Ang daming chismis tungkol sa akin online. Dapat kang magpasalamat. Paano ka magiging sikat kung wala ako? Salamat sa iyo. Wala na akong lahat ngayon. Wala na akong trabaho. Pinaghiwalay na rin ako ng nobyo ko. May ganitong chismis. Sino pa ang kukuha sa akin? Ikaw talaga, Maricel. Hanggang kailan mo ako papahirapan? Hindi ako. Alamin mo muna ang mga kalukuhan mo. Ano naman ang pakialam ko? Maricel, ikaw talaga. Ikaw ang may gawa nito. Patay ka! Boss Reyes, bakit po kayo napunta dito? Nagdaan lang ako. Nagpunta para tingnan ng shoot. Boss Reyes, wala po si Cel dito. Sino nagsabi na para sa kanya? Hindi mo napansin? Mahilig din pala magsinungaling si Boss Reyes. Kuya Roberto, hindi ba kasama si Miss Santos dito? Bakit wala siya? Kumain na siya. Naglakad-lakad lang. Natagal na rin siyang wala. Tatawagan ko siya. Si Cel, bakit hindi sumasagot? Kuya, may problema. May balita na pumasok si Janine dito. Baka hinahanap niyo si Ate Cel. Check the CCTV. See we are the win. Okay. 막아놨다요. Gusto mo pa akong patayin? Ngayon alam mo na ang galing ko. Ha? Marcel! Okay lang ako. Ang may problema. Ikaw ang sumuntok. Siya ang unang sumugod. Sabi niya papatayin niya ako. No, at pagiging kalmado. Ay, ganyan lang naman ang nangyari. Tutulungan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Isusugod ko siya sa pulisya. Ipapakulong ko siya. Tin, bakit ka nandito? Alam ko namang pag busy ka, nakakalimutan mong kumain. Pinadalhan kita ng pagkain, lahat ng paborito mo. Huwag na mag-abala next time. Kumain lang ng kahit ano.
Hindi pwede yan. Gawa ko lahat to. Subukan mo. Naalala ko lang, may meeting pa ako. Papakuha ko na ang driver. Rafa, anong nangyari sa'yo? Boss Gomez! Boss Gomez! Miss Lim, kung ituloy mo pa, lalong sasama ang kalagayan ni Boss. Jerome, anong gagawin? Okay pa si Rafa kanina. Bigla na lang siyang nahimatay. Kailangan na nabulan siya! Miss Lim, ikaw ang gumawa nito. Ako ang gumawa. May peanut powder dito. Ang ibig mong sabihin, allergic si Boss Gomez sa mani. Di ko alam. Jerome, narinig ko na himatay si Rafa. Kumusta na siya ngayon? Madam, pumasok lang po si Boss sa ER. Ano ba talagang nangyari? Bakit biglang nahimatay si Rafa? Nagpadala ng pagkain si Miss Lim kay Boss. May peanut butter doon. Umiinom pa lang si Boss, nahimatay na. Ilang taon na sila magkasama. Pero hindi niya alam na allergic si Rafa sa mani. Pupunta ako ngayon mismo sa ospital. Rafa, gising ka na. Masakit pa ba? Rafa, kumusta ka na? Pasensya na. Di ko alam na allergic ka sa mani. Tita. Bakit may mani sa ulang ngayon? Allergic si Rafa sa mani. Mula ngayon, huwag na maglagay ng mani dito. Okay lang ako. Umalis na kayo. Gusto ko magpahinga. Manatili ka. Ako din na alis? Hayan si Rafa, mapahinga. Sumama ka sa akin. Boss Gomez. Maricel, anong ginagawa niya ngayon? Nakita ako sa timeline ni Miss Santos. Parang nasa set na siya. Jerome, sabi mo sa akin, kung noong lumabas ang chismis laban sa kanya, agad kong pinabulaanan. Ako at si Maricel. Hindi ba magiging ganito ngayon? Jerome, bakit ang mga babae madaling magbago ng isip? Yung taong minahal mo ng sobra, biglang hindi na mahal. Boss Gomez. Di ko na alam. Wala kang alam. Wala na. Bumili ng bulaklak. Magbisita ka sa set. Po, pupunta ako ngayong hapon. Putahan mo na! Ho? Hey, kung makita mo siya, sabihin mo na nasa ospital ako. Opo, Boss Gomez. Hay, kung alam lang sana noon. Hello, gusto kong mag-order ng chisansanay rosas? Opo. Si Rafa ay nasa ospital, pero iniisip pa rin ako. Mag-focus ka sa susunod. Miss Santos. Kinapunta po ako ni Boss Gomez. Jerome, sa tingin mo, tatanggapin ko ba itong bulaklak? Alam ko pong hindi nyo tatanggapin. Alam ko din na hindi nang bulaklak ang itatapon nyo, kundi pati na din ako. Bakit ka pa pumunta? Alam niyo po yan, bilang katulong ni Boss Gomez, ang utos niya ay dapat kong sundin. Walang pagpipilian. Miss Santos, awa ka na. Hayaan mong iabot ko ang bulaklak at mensahe. Sige. Dahil dati ang bait mo sa akin, manatili na ang bulaklak. Miss Santos, may sakit si Boss Gomez. Toto, dapat ba ako magbukas ng champagne para magdiwang? Chief Assistant, alam ko naman. Matapos kami maghiwalay, hindi maganda ang buhay ni Rafael. Sa ganun, nawala na ang galit ko. Kaya ayoko may koneksyon sa kanya pa. Ang magaling na ex parang patay na. Chief Assistant, pwede mo bang iparating kay Rafael ang saluubin ko? Kayo at si Boss Gomez, unang pag-asa na talaga. Alam ko, mahal ka ni Boss Gomez. Ngunit, nang kayo ay maghiwalay, na-realize niya na kundi ikaw. Chief Assistant, sa puso ni Rafael, hindi lang siguro siya makapaniwala. Mas gusto niya na siya ang nasa taas at ako ang umiikot sa kanya. Ngayon, nagbago na. Hindi niya lang matanggap. Naintindihan ko na po. Sa ganun, naway mo tagumpay ka, Miss Santos.
Boss Gomez. Boss Gomez, tagap ni Miss Santos ang bulaklak. Ngunit sinabi niya ito ng huli. At sinabi din niya, ayaw na niyang... Sige na, umalis ka muna. Gusto kong magpahinga. Opo, Boss Gomez. Mapahinga po kayo. Jerome! Miss Lim, may kailangan po ba kayo? Jerome, pinawan ka ni Rafa sa kwarto? May ipagawa ba siya sa'yo? Kung gusto ninyong malaman, tanungin ninyo si Boss Gomez. Kung wala nang iba, mauna na po ako. Si Chief Assistant Jerome. Ang tapang niya sa akin. Walang respeto. Ting! Paimbestiga mo. Si Assistant Jerome ni Rafa. Ang bulaklak na in-order para kanino yon? Tin! Nakauwi ka na! Kay Rafael, anong drama nyo? Huwag kang makialam. Tulong o hindi? Tulong. Imbestigahan ko. Okay. Rafa, ayos ka lang? Masakit pa ba? Okay lang ako. Rafa, kung masakit, sabihin mo. Bigla kang nahimatay, natakot ako. Okay. Oh, Rafa, nung bumalik ako, di ko nakita si Assistant Enrique. Pinadala mo ba siya sa business trip? Di mo talaga alam. Rafa, ano sinasabi mo? Bagong balik lang ako, paano ko malalaman kung saan siya? Nagsikap si Enrique. Sirain si Maricel. Nagdulot ng malaking pinsala, kaya siya nakulong. Matagal na siyang katulong mo. Paano niya nagawa to? Walang hiya. Umalis ka muna. Gusto ko magpahinga. Okay. Rafa, bisitahin kita bukas. Nakulong si Assistant Enrique? Baka nadududa na si Rafa sa akin. May resulta na. Meron na. Si Chief Assistant Jerome nagpunta sa set ni Maricel. Si Maricel na. Yan, ginawang katawa-tawa na siya. Pinapadala pa niya ng... Gusto ba niyang bayaran siya? Hindi ko alam. Alam mo yan, Jason. Bagong balik lang ako. Walang koneksyon. Pwede mo ba akong inalis sa set din? Siyempre, walang problema. Pipili ako ng magandang script para sa'yo. Wala na. Gusto kong sumama sa set ni Maricel. Tin, hiwalay na si Rafa sa babaeng yan. Bakit kailangan mo? Wag na maraming salita. Tutulungan mo ba ako? Sige. Kilala ko ang investor ng show na yan. Ako na ang bahala. Okay. Kapag gumaling si Rafa, mag-dinay tayo. Perfect. Matagal na tayong di nagkita. Noted. Bakit siya nandito? At nakaganyan pa? Naman... Marami ang nagsasabi na bagong artista siya. May eksena ka pa nga sa kanya. Maricel, ang swerte. Magkasama na tayo sa isang teleserye. Ang eksena ay biglaan, walang script. I-explain ko sa'yo. Para lang po sa kanyang eksena. Oo, pinasok ng investor mismo. Walang magawa. Sa susunod, siya ay tagapag-alaga na malupit sa Rina. Paalalahanan mo siya. Parang eksena sa libro to. Sinadya ni Christina suntukin. Nakita ni Rafael na dumalaw. Nag-viral pa sa social media. Matagal siyang binash. Kung gusto mong masaktan, huwag kang magalit. Anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko, gagalingan ko. Okay, maganda ka na. Hindi tama. Si Christine ay lalaban na. Si Rafael ay darating na. Mahal. Pagod ka ba sa trabaho? Mahal. Pagod ka ba sa trabaho? May kailangan? Hindi ako nagkakamali. Bakit umiti si Bosayas? Hindi ka nagkakamali. 3 taon na ako dito. First time ko makita siyang umiti. Baka may Mrs. President na tayo? Magtiwala. Tanggalin ang baka.
Wala. Miss na kita. Mahal. Mahal? Miss mo ba ako? Pupunta ka dito? Pwede. Wala na, wag na lang. Matagal ko itong sinulat. Bakit walang reply? Hindi. May lalaking ganyan ba talaga? Wala na. Sabihin ko na lang. Mahal, may oras ka bang tulungan ako? May gustong sirain ng iyong asawa? Mahal, ang first love ni Rafael nasa set na. Parang gusto niya akong sirain. Nandito na siya. Pupunta rin si Rafael. Mag-isa laban sa dalawa. Hindi ko kaya. Kung makakapunta ka, panalo tayo. Bakit walang reply pa? Pumunta kayo dito! Handa na para sa susunod na eksena! Okay, naiintindihan na ba ang eksena? Later Ate Christine, sampal mo si Reyna. Tapos dumating si Ate Sel. Kapag sinampal ka, sundin mo lang. Ilayo mo ang muka, okay ba? Okay. Okay, naiintindihan na. Maganda na tayo. Action! Isang simpleng alipin lumalaban sa Reyna. Walang galang. Cut! Ano to? Hindi ko sinadyang sampalin. Hindi rin siya umiwas. Di ko alam kung bakit. Walang problema. Alam ko. Gusto ni Ma'am Santos ng totoo. Kung mas maganda ang epekto, okay lang sa akin. Ano ibig niyang sabihin? Parang sinasabi niya sinadya ni Ate Sel. Huwag kabahan. Paano haharapin ni Sel? Rafa, Walang hiya. Sinusuportahan si Christine, no? 2-1, hindi ako matatakot. Rafa, huwag mong sisihin si Maricel. Baka hindi niya sinasadya. May sakit ka ba? Kailan ko sinabing totoo? At paano nangyari to? Alam mo naman yan, di ba? Gusto mo na hatakala binubuli kita? Anong karapatan mo para bulihin kita? Pinapahamak mo ako? Tingnan ang replay. Islow mo ng 10. Tingnan ko ako ang sumuntok o ikaw ang lumapit para suntukin kita. Maricel, paano mo ako sinabihan ng ganyan? Hindi ko sinasadya. Rafa, maniwala ka sa akin. Hindi ganun. Ate Sel, pinagalitan mo siya. Kung ireklamo niya, ano gagawin natin? Direk Paulo, huwag kang matakot. Investor lang naman yan. Magkano ininvest niya? 500 milyon? 5 bilyon? Maricel. Rafael, kung gusto mong ipagtanggol siya. Maricel, hindi yun ang ibig kong sabihin. Rafa, anong ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Maricel, pasensya na. Hihingi ng paumaning kay Christine. Si Rafael, may sakit ba siya? Ate Sel, ang galing mo kanina. Siyempre naman. Patawad. Nagsalita ako ng hindi dapat. Magpagsisisi na lang ako. Ate Sel, hindi naman siguro tatakbo si Christine. Hindi niya ako papakawalan ng ganun lang. Bigay mo ang phone. Hindi ka naman mapapalabas. Ilang post na naman. Alam mo, hindi niya ako papakawala ng ganun lang. May iba pa siyang gagawin. Ako ang unang mananakit. Ang tawag dito ay sumunod sa daan niya para siya ay walang mapuntahan. Ang sipag ng mga extra ngayon. May eksena na sampal. Para maging totoo, sinampal niya talaga ako. Nagulat talaga ako. Subalit, hinangaan ko siya. Pinagtrato si Selly, di ba? Sinampal talaga. Selly, ang tanga mo. May gustong sirain ka. Hinangaan mo pa siya. Sino ang binubuko ni Maricel? May tinatapak ang tao. Walang hiya. Nagpapanggap ka pa. Ang tapang ninyo magmura kay Selly!
Dapat nag-aral ako ng medisina para gamutin ang utak mo. Saan ka lumabas na kanal at lumabas ka muli? Ang cute naman ng fan na to. Sally, kumain ka na ba ngayon? Kumain ako ng beef noodles kanina. Masarap na masarap. Gusto kitang treat minsan. Sally, nagdi-diet ako. Gusto kong maging payat para mabilis na makarating sa tabi mo. Sally, pinapahama ka ng aktres na yan. Pero ang talino ni Sally, alam mo yan? Sally, mag-ingat ka. Okay, baby. Mag-iingat ako. Salamat sa pag-aalala at pagmamahal. Naghahalusinate ako. Akala ko nag-reply si Sally. Kailangan kong drugin ng cactus para kalmahin ako. Baby, hindi ka naghahalusinate. Ako to. Nasa set pa ako ngayon. Malapit na ako. Salamat talaga sa pagmamahal at pag-defend. Okay, Sally, mahal kita. Mahal kita palagi. Mabilis naman maghanap ng tulong. Kay Maricel, ha? Ako po. Boss Flores. Boss Flores, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman ang nangyari? Boss Flores, ang pangyayaring ito ay isang malaking pagkakamali. Oo, tama si Derek Paolo. Isang pagkakamali lang. Ako may kasalanan. Hindi ako nakaiwas, kaya siya sinampal ni Maricel. Tin, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapanakit sa'yo. Agad-agad mo na humingi ng tawad kay Tin. Humingi ako ng tawad? Bakit naman? Boss Flores, magpatawad po kayo. Huwag niyo pong pansinin. Direk Paulo, binigyan kita ng malaking pondo. Ang napili mo ay ganyan lang? Boss Flores, ganyan po kasi trending si Ate Sel. Maganda din siya, magaling umarte. May siya, ang teleserye natin siguradong mag-hit. Yan ang pinakamahalaga, di ba? Tama, si Direk Paolo. Boss Flores, lahat tayo ay para sa teleserye. Okay lang ako. Siyempre naman ka? Kailangan mo humingi ng tawad titing ngayon. Kung hindi, umalis ka. Wala na bang ibang pwedeng ipalit sa'yo? Uminang ka ba ng tek? Ang baho ng bibig mo! Anong asal yan? Boss Flores, huwag po kayo magalit. Huwag po kayo magalit. Sa set na yon, siya o ako. Ako o siya. Kayong bahala kung sino. Maricel, abangan mong aalis ka dito. Tayong umalis. Sino ka ba? May lakas ka bang kausapin ako? Siya ang panggulo ng Starlight Entertainment. Siya ang panggulo ng Starlight Entertainment, ang aking amo. Kayo si Boss Reyes? Totoo bang gusto ni Boss Reyes si Maricen? Siya talaga si Boss Reyes. Sinabi niyo kanina na sino ang palabasin. Boss Reyes, malaki yan yung puso. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, please. Hindi ako nakinig ng tao. Tama, Miss Santos. Nasabi ko ang maling bagay. Pasensya na. Paluin ko ang sarili ko sa pisingi. Papatawarin mo ba siya? Boss Reyes, buti nandito ka agad. Kung hindi, baka pinapalis na ako sa crew ng pelikula. Nakakahiyang isa ba yun? Palabasin siya. Boss Reyes! Huwag naman po! Direk Paolo! Tulungan niyo ako, Direk! Ang aking 500 milyon! Ang aking 5 bilyon. Mag-invest ako ng 1 bilyon. Sa totoo lang, Kuya Paolo. Hindi. Kuya Miguel, ako na ang maghahanda sa susunod na eksena. Direk Paolo, okay ka lang ba? Wala lang. Alam kong darating ka para tulungan ako. Nagdaan lang ako. Ang lapit ng timing. Tsaka nag-invest ka ng 1 bilyon. Walang pag-atubili. Magaling ba ako? Pinsan ko si Paolo. Ilang eksena pa? Mga 7 o 8 ngayon. Siguro hanggang gabi na kami. Kaya walang oras kumain tayo. Manatili ka na lang at kain tayo dito. Okay. Agad-agad? Bakit? Ayaw mo kumain? Hindi naman. Masaya akong makasama ka. Halika. Rosie. Boss Reyes. Rosie, kumuha ka ng 2 baon. Huh? Walang common sense. Halika. Okay.
Mahal, mababang standard dito. Pasensya ka na. Antayin mo, pagkatapos ng shoot, tik kita sa restaurant. Okay, ang kaso ni Janine ay naayos na. Naglabas ng pahayag at ipapahabla na. Alam ko naman, tiwala lang sa'yo. Kuya, sa tingin mo, may gusto ba si Boss Reyes kay Ate Sel? Si Boss Reyes ba may gusto kay Ate Sel? Hindi naman siguro. Alam naman ng lahat na hindi type ni Boss Reyes ang babae. Bakit pa siya pumunta dito para tulungan si Ate Sel? Baka talagang napadaan lang. Nate, ba siya napadaan din sa ibang set? Hindi. Tama, isipin mo. Ilang araw pa lang si Ate Sel dito. Si Boss Reyes, 2 beses nang pumunta. Sa 2 beses na to, tulungan si Ate Sel. Kung hindi to pag-ibig, ano pa? Kung ganoon, may point ka din. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan. Mas maniniwala na lang ako, type niya lalaki. Hindi ko rin paniwalaan na type niya babae. Meron pa akong importante na meeting. Uuwi na ako sa opisina. Okay. May tatanong ka? Sabihin mo. Ate Sel, ikaw at Boss Reyes, anong relasyon nyo? Siyang asawa ko. Marcel, sa tingin mo ba ang tanga-tanga ko? Rosie, kain na tayo doon na lang. Walang katotohanan ang sinasabi niya. Sa panahon na yun, wala nang naniniwala sa totoo. Maricel, anong nangyari? Magpaka-tender pa sa tingin. May emosyon, ha? Opo. 2-minute break. Think about it. Patang General. Ate Sel, uminom ka muna ng tubig. Rosie, bakit ang daming eksenang may emosyon na yon? Wala na akong nararamdaman at hindi na naniniwala sa pag-ibig. Ate Sel, pagbalik mo, isipin mo yung taong gusto mo o kaya yung paborito mong artista. Tuwing nakikita ko yung gwapong artista, parang sobrang in love. Yang, gwapo. Yes! Ganyan ang dating! Okay na yan! Okay na agad? Bakit pumasok sa isip ko si Miguel? Ate Sel, ang galing! Gumana ba yung tip ko? Sino ang iniisip mo? Yung taong gusto mo? Gusto ko si Miguel. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Maricel Santos, papahin to. Pinagunahan pa ako maglabas. Sinadya pang malito, hindi pwede. Kailangan kong kausapin si Rafa. Hello? Anong problema? Pupuntahan ko lang si Rafa. Tin, sa tingin ko ngayon, huwag muna natin siya puntahan. Baka ayaw niya tignan tayo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tin, sabi mo sa akin, bakit gusto mong pumasok sa set ni Maricel? Sinabi ko na, bago uwi lang ako, walang trabaho pa. Gusto ko ring makita kung ano talaga si Maricel. Sino ba naman ang mag-aakala na dahil sa pag-ibig, gaganti siya sa akin? Totoo pa? Wala akong paki. Tin, hindi ako hindi naniniwala. Sa tingin ko lang, tapos na si Rafa sa babae niyan. Kung ganyan ka, mas mapapansin pa ni Rafa ang babae niyan. Ano ba talaga gusto mong sabihin? Ting, takot ka. Ako na si Rafa ay seryoso na... Takot na may pag-ibig pa. Gusto mo subukan. Gusto mo si Rafa ayawin ulit si Maricel. Ngunit mali ang paraan. Masakit pa ba? Hindi na, hindi sinadya ni Maricel. Rafa, wag mo siyang sisihin. Ang kasalanan ko, hindi ako nakaiwas. Kaya nagkaroon ng maling pagkakaintindi. Totoo ba? Rafa, hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi. Kumain tayo. O sa Lions Den. Imbitahan natin si Jason. Hayaan mo ihatid ka ni Jason. Susunod ako pagkatapos. Nandun lang ako. Maghihintay lang ako. Hindi kita guguluhin.
Rafa, sabi ko maghihintay ako. Kumusta? May reward pa ako? Rafa, palaging ganyan ang posisyon, masakit sa balikat at leeg. Mula ngayon, tuwing 2 oras, tumayo ka at mag-stretch, ha? Hindi kita tinawag, baka maistorbo. Malate na rin, uhaw ka na siguro. Nabluto ako ng lugaw. Umuwi na tayo. Rafa, anong iniisip mo? Wala. Joke lang yon. Kumain na tayo. Nandun na si Jason sa restaurant. Oh, Tara. Bagay din. Matagal na din hindi kami kumain. Totoo nga. 3 kami magkakabarkada. Simula nung umalis ako, hindi na kayo nagkita. Kung hindi ako bumalik, hindi din kayo magkita para kumain. Huh? Rafa, anong sinasabi mo? Dati, sobrang close kayo ni Jason. Bakit ngayon parang hindi kayo kilala? Ano nga sabi? Kaya bihira na kaming kumain. Paano naman? Nung estudyante pa tayo, marami tayong magagandang alaala. Tin, lahat nagbabago. Hindi natin pwedeng mabuhay sa alaala. Oh, lahat tayo nagbabago. Ngunit, ang ating alaala hindi magbabago, di ba? Para sa katulad kong walang trabaho, mangamusta kay Boss Gomez. Talagang mahirap. Buti na lang bumalik si Tin para makasama ka. Kung ang intention mo, sabihin lang yan. Wala nang dahilan para kumain tayo. Stop it, guys. Mahirap lang tayo magkita. Pasensya sa ugali ko. Ngayong bumalik si Tin, hindi na siya alis. Mula ngayon, magkita-kita tayo. Sa susunod na lang. Rafa, ano ibig mo sabihin? Walang nag-implora sa'yo. Dinadala mo ba ang pagkainis mo dito? May utang kami sa'yo. Hindi ko naman gustong pumunta. Pumunta ako dito para linawin kay Tin ang lahat. Ano ibig mo sabihin? Rafa, may sasabihin ka. Later na lang, okay? Sumang-ayon ka na mag-welcome sa akin. Kumain muna tayo, okay? Okay, kumain na tayo. Sumangayon ako. Dapat gawin. Kainin na lang natin yung dati. Okay lang. Masarap man ang bagong ulam. Pero yung paborito natin dati, mas gusto ko... Rafa, subukan mo to. Rafa. May problema, Maricel? Sino ang tinawag mo? Nagtanong ako sa'yo, sino ang tinawag mo kanina? Si Tinga, nasa harap mo! Blind ka ba? Then, may sasabihin ako na gusto kong ginawin. Ang ilang bagay ay tapos na. Dati, mahal na mahal kita. Ngunit ngayon, ang gusto ko ay si Ma. Rafa, ayos ka lang? Then, si Jason, ang dapat mong alagaan, hindi ako. Hindi ako karapat-dapat. Ang pag-ibig ni Jason ay tunay na malinis. Sa loob ng maraming taon, ikaw pa rin ang nasa puso niya. Hindi ako naniniwala na hindi mo nakikita. Hindi tayo para sa isa't isa. Dahil ako ay may minahal na iba. Rafa, pero 3 taon na ang nakalipas. Sa airport mo sinabi na mahal mo ako at gusto mong manatili ako. Ngunit, tinanggihan mo ako noon. Hindi ko talagang tinanggihan ka. Rafa, alam mo yan? Ikaw lang ang nasa puso ko. Kaya mo ako tinanggihan para lang akong paikutin. Rafa, paano mo ko iniisip? Rafael Gomez! Ayop ka? Paano mo sinabi kay Tin yan? Jason, gusto mo si Tin. Likawan mo. Huwag mo na ulit gawin ang pagtulak sa akin. Huwag mo akong ipahiya. Tin, wala na tayong pag-asa. Alagaan mo ang taong nasa harap mo. Tsaka, huwag mo nang saktan si Maricel. Hindi na niya ako mahal. Sa katunayan, ayaw na niya makipag-usap. Kung saktan mo siya ulit, lalo kitang pinasusuklaman. Tsaka, nasisiraan na ako sa'yo. Rafa. Ting. Sel, magaling ka sa pelikulang to. Pinuri ka ni Direk Paolo. Sabi niya, sana makatrabaho ka ulit. Sana, may chance pa siya na mag-direct ulit. Hindi na kailangan magmana ng negosyo. Rosie, ikaw ba nagbigay ng milk tea? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang figure niya? Ang milk tea na iniinom mo yun, ang tubig sa utak mo pag mag-diet ka. Kuya Roberto, masyado kang bastos. Today's our wrap-up. Finally, Direk Paolo bought milk tea na mahal. Uminom din ako. Naiwan ko pa para sa'yo. Rosie! Kayo talaga. Uminom na lang sana. Kinuha pa isa, tama ba yan? Di naman tama. Ba't si Direk Paolo na nagsasayang ng pera? Masaya ako. Kayong dalawa. Ingat, pag magkatrabaho ulit. Baka magiganti siya. Impossible. Rafael, Christine, at Jason kumain sa Lions Den. Nag-away sina Rafael at Jason.
Natalo si Jason, nampa. Maha, may magandang balita? But hearing Raphael is doing badly makes me feel much better. Sel, umuwi ka na. Umalis lang sa set. Kumain tayo. Susunduin kita, 5 p.m. Okay. Hello, coming. Matapos mo mag-shooting, parang lumaki ka ng kaunti. Ang ibig mo sabihin, lumaki ako? Sabi mo yan. Alam ng pamilya ko na may jowa na ako. Gusto kang makita. Ha? Wala akong dala na regalo? Okay, anong problema? Handa na lahat. Ito lang ang kailangan. Madaling kausap ang parents ko. Ngunit, ang bunso kong kapatid ay fan mo. Baka maging sobrang masigasig. Huwag kang matakot. Ang mga fans masigasig talaga. Naiintindihan ko. Okay, pumunta na tayo sa bahay niyo. Sasagutin ko lang. Kuya, bakit hindi ka pa nandito? Hindi mo ako niloloko, no? Wala ka talagang jowa, di ba? Wala akong jowa. Ano? Inakaw ka ako? Dahil kasal na ako. Ang bunso ko. Cute din ang bunso mo. Hindi mo sinabi na ako. Hindi ba? Okay. Surprise natin siya. Ipasa ang regalo ni Madam. Miguel, si ba yung... Si Maricel Santos? Tama. Siya nga. Akala ko si Miguel, hindi makakakuha ng asawa. Hindi ko akalain, makakakuha siya ng ganyan. Sally! Ano yan? Pwede bang maging seryoso? Yung na 20 pounds na ako? Hindi pa ba seryoso? Sally! Ako to! Pinipisil ang cactus. Ako to. Alam ko na, Sally. Ang talino mo. Alam mo ako to. Oo nga. Sally, itong aking mga magulang. Magandang araw po, tito, tita. Sally, kasal ka na kay kuya. Tawagin mo na silang tatay, nanay. Walang pabaon. Paano magbabago ng tawag? Sino nagsabi? Oo nga, akala mo lahat gaya mo walang utak? Kasal na, hindi man lang sinabi sa pamilya. Sally, halika. Itong 500 milyon, pabaon ni nanay. Ang 1 bilyon ni tatay. 1 bilyon? Ang laki naman. Sally, hindi ko alam. Ikaw ang dinala ni kuya. 1 bracelet lang ang dala ko. 100 milyon lang. Suot mo muna. Ilang araw pa, bibigyan kita ng mas maganda. Salamat, tatay, nanay. Salamat, Isabel. Sally, pagod ka na ba? Halika, upo tayo sa loob. Sally, ang ganda mo. Bakit napili mo si kuya? Hindi ako, bingi. Mabait si Miguel. Mahal ko siya. Halika, maligayang pagdating, Sally. Halika, maligayang pagdating, Sally. Una mong pagkain dito sa bahay. Sasagutin ko lang ang telepono. Shelly, kain lang na mabuti. Boss Magkado. Sally, kumain ka pa. Payat ka na. Totoo ba? Sabi ni Miguel, papataw ako. Hindi naman. Miguel, bakit hindi marunong magsalita? Payat naman talaga si Sally. Tama. Kuya, kung ganyan ka magsalita, walang magkakagusto sa'yo. Buti nga lang, gusto ka ni Sally. Masaya ka na lang. Tama si Isabel. Sally, huwag mong pakinggan si Miguel. Kumain ka pa. Oo nga. Titingnan ko lang ang sinigang. Kain lang kayo. Sally, actually, matagal na kitang sinusubaybayan. Ang galing mo. Ang galing mo pagsuntok kay Raphael. Hanggang ngayon ba nagpupumilit pa rin siya? Sabi niya sa Lions Den, ang mahal niya ay hindi si Christine, kundi ikaw. Hindi niya pinahalagahan ng meron siya. Ngayon, naghihingalo na. Si Raphael ba ay palaging kay Christine? Hindi ko akalain sasabihin niya yan. Sally, gusto mo bang panurin ang video ng away nila? Ang galing! Panurin pa? Yung malas na video, anong panurin? Para ipakita kay Sally ang pagbabalik loob at paghihirap ni Raphael. Hindi ba ito nakakatuwa? Hindi kailangan. Kuya, pagkatakot ka na makita ni Shelly ang pagsisisi ni Raphael at magpatalo. Walang kwenta. Totoo naman. Kung hindi, bakit ko pinabawalan si Sally? Sige na, kahit makita ko, hindi ako magpapadala. Ang ex, parang patay na. Lala na nung binugbog ko si Raphael at pinahiya siya. Wala na akong nararamdaman. Tama, ang ex parang patay na. Si Raphael na babaero. Ngayon, hirap na siya makabawi. Wala kang utak. Kailan sila kinasal? Hirap makabawi. Kuya, anong problema mo? Palagi kang kontra sa akin. Metapora lang yan. Alam mo ba yon? Busog ka na, pero magsasalita ka pa. Sally, huwag ka na umuwi ngayon. Stay with us. Hindi pwede. Sa susunod na araw, may time ako magpahinga. Mag-mall tayo. Okay.
Sally, isa na tayo sa pamilya. Umuwi ka lagi. Oo. Utusan ko si Miguel na dalhin ka dito kumain. Siyempre naman. Tatay, nanay, Isabel, una na kami. Mag-ingat kayo. Mag-ingat. Sabi mo, okay ako. Mahal mo ako. Bakit mabilis ang tibok ng puso ko? May gusto ba ako? Hindi. Ang lalaki lang ay makakasagabal sa pagkita ko. Saka pa, si Miguel ay hindi mahilig sa babae. Hindi. Ako alam. Kami lang ay kasunduan lang. Boss Reyes, huwag kang mag-alala. Sa'yo, walang mali siya ang loob ko. Bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Kasi... Ikaw! Walang hiya! Ano ginagawa mo? Kasal na tayo. Ito ay kilig. Paghiya! Ngunit totoo ang marriage contract. Ano ang ibig sabihin ni Miguel? Baka may gusto siya sa akin. Hindi to katulad ng sa libro. Hindi ba siya mahilig sa babae? Paano niya ako magugustuhan? Hindi. Siguro ay aking imahinasyon lang. Imahinasyon lang. Si Miguel ay wala sa bahay, diba? Hello? Hello, Ate Sel. May jewelry exhibit ngayong gabi. Kinuha ka nilang modelo. Kung may bibili ng suot mong design ng serye ng alahas, may komisyon ka. Magkano ang komisyon? Isang alahas, at least milyon-milyon. Kung set, bilyon-bilyon din, ang komisyon mo, 10%. Pinagbilinan din ni Boss Reyes. Walang kaltas ang kumpanya. Ate Sel, sobrang bait talaga ni Boss Reyes sa'yo. Ate Sel, dalhin ko ang stylist para ayusan ka. Sa 6 ng hapon, tayo ay aalis. Papasok sa 7 at magsisimula ang party. Okay. Okay, bababa na ako. Ate Sel, nandito na ang stylist. Palit tayo ng gown muna, tapos ayusan na tayo. Okay, ang ganda. Custom made to... Mahal siguro to? Kailangan ako mag-ingat. Kung masira man, malaking halaga ang babayaran. Ate Sel, regalo lahat to ni Boss Reyes. Walang ibabalik. Wala talagang pakialam sa pera. Satisfied ka ba sa look na to? Okay naman. Ate Sel, alis na tayo. Okay. Maricel, may mga bagay pwede ba nating pag-usapan? Boss Gomez, sa tingin ko sa amin, wala na kaming pag-uusapan. Maricel, galing ka pa ba dahil sa chismis? Hindi ako nagsismis, si Enrique. Alam ko. Alam mo si Enrique ang may gawa. Bakit naman? Alam ko na. Gawin ko lang siya yung ginawa mo. Hindi mo na kayang tiisin. At kahit na hindi mo ginawa yun, pero hindi ba totoo na manloloko ka? Ang trato ng mga tao sa akin ay dahil sa iyong pagpabaya at pagpayag. Nandito ka ngayon. Nagpapanggap na inosente. Nagpapanggap na inaapi. Ako? Rafael, tanggap mo ang kabutihan ko. Tinapahiya mo ang puso ko. Hindi ba totoo? Ang relasyon natin ay natapos sa pinakamasahol na paraan. Ngunit tapos na yun. Sana mula ngayon, maging maayos tayo. Maghiwalay na lang. Hindi ba? Maricel, pwede ba tayo magsimula muli? Hindi! Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi! Anong pangarap mo, Rafael? Narinig ka ba na kasabihan? Ang huli na pag-ibig ay walang halaga. Alam kong si Boss Gomez ay hindi gagawa ng ganoong bagay, lalo na para sa'yo. Ay hindi ka masyadong mahalaga lamang nakapalit ni Christine. Hindi karapat-dapat, hindi ba? Maricel, may lakas kang agawin ang lalaki ko. Hindi kita titigilan. Ate Sel, ingat ka. Nandito din si Christine, yung baliw na yun. Hindi natin alam anong gulo ang gagawin niya. Huwag kang mag-alala. Kung magtangkang manloko sa akin, ipapahama ko siya. Ang suot ko ngayon ay napakamahal.
May 2 milyon dito. Ilagay mo ito sa babae sa entablado. Hatid mo siya sa kwartong 302. Matapos ang lahat, bibigyan kita ng 5 milyon. Bakit mainit? Hatid kita sa kwarto. Inlagan ng gamot si Maricel. Imbestigahan mo. Huwag kang umalis. Hindi ka ba malinaw? Baka pagsisiyan mo. Malinis ang isip ko. Gusto mong tumakbo at hindi mananagot. Mananagot ako. Paano ka mananagot? Maricel, kasal tayo. Ang ibig kong sabihin, gumawa tayo ng kasal. Hindi mo gusto? Hindi. Gusto ko, pagkatapos ng pelikula, saka natin i-announce. Sige. Boss Reyes, ang naglagay ng gamot kay Madam, natukoy na. Si Christine Lim. May bipolar daw siya. May sakit sa utak. Ilagay siya sa mental hospital. Ipagamot siya. Opo, pati, bantayan siya. Huwag siyang basta mamatay. Ang ganda ni Selly. Gusto ko siya. Oo nga. Nung pinatulan niya ang Playboy, parang ang ganda at astig niya. Ang ganda na nga. Ang galing pang umarte. Magiging fan na ako. Parang si Selly yan. Si Selly nga yan. Selly, ikaw ba yan? Ako nga. Selly, ikaw nga. Fans ka namin. Pwede kaming magpa-picture? Sige, pwede. Uncle Lee. Sally, tingnan mo. Listahan ng mga bisita ngayon. Sino pang hindi dumating? Ate Sel! Alam mo ba, ang kita ng pelikula sumobra nasa 5.1 billion! Champion tayo ngayon sa kita! Alam ko, sinabi na sa akin ni Miguel. Ate Sel, huwag mong gawin na mag-retire kapag kasal. Seryoso. Ang babae, kailangan din may sariling trabaho. Kung hindi, paano mo rin pagsabahin kay kuya, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi susuko si Selly sa kanyang pangarap. Tama si Isabel. Matapos ang kasal, patuloy pa rin ako mag-aak at sinusuportahan din ako ni Miguel. Buti naman. Takot ako na pag ikaw kasal, mag-retire ka at iwan ng pangarap. Bakit mo ko sinuntok? Anong sinabi mo? Pasensya na. Ate Sel, may maraming script ako. Ilalabas ko para piliin mo. Si